Kumusta? Ito ang Updated Weeb at sa video na ito ay babalikan natin ang One Punch Man chapter reviews matapos ang napakaraming Jujutsu Kaisen contents. Kanina lang ay inirelease ang chapter 166 ng One Punch Man at ito ay isang peak fiction. Dito ipinakita kung gaano kalakas si Blast, kung paano magalit si Saitama at kung gaano naman nakakatakot ang Disaster Level God. Dito rin ay na-feature ang pagpapaalam ng isang malaking karakter sa series. Though hindi pa ito confirmed, ay nagkaroon ito ng napakalaking impact para sa kwento ng chapter na ito. Kaya naman wag na nating patagalin at simulan na natin ang talakayan. Konting recap mula sa chapter 165 ay sumapi na nga ang God kay Garou at natuto siya ng mechanism ng lahat ng energy flow sa buong universe. Nagamit niya ang nuclear fission, gamma ray burst at mode Saitama na kung saan ay kinokopya niya ang atake at teknik ni Saitama na kung saan ay matatandaan nga natin na ginamit din ni Garou ang consecutive normal punches na ginagamit ni Saitama sa malalakas na kalaban lang at matapos tamaan si Saitama ng gamma ray burst ay hindi na siya muling nagbalik sa panel. Samantalang si Garou naman ay pupunta sa mga heroes at ipinagpatuloy ang kanyang goal na maging absolute evil na nag-i-instill ng fear sa lahat ng nasa paligid niya. Kung hindi mo pa alam, ang mga previous events na ito na nangyari sa chapter 165 ay siguraduhin mong na-check out mo na ang video na ito. Proceeding with the chapter at hand, makikita natin sa chapter cover ang itsura ni Garou at ang galaxy na nakapaloob sa kanyang katawan. Makikita rin natin na ang chapter na ito ay pinangalalang Squared. Sumunod na panels ay makikita natin si Child Emperor at si Waganma na sumusunggo ang ilong at naglalagas ang kanilang mga buhok nang dahil sa hindi nila alam na dahilan. Si Garou naman ay patuloy ang paglapit sa mga heroes na ito habang si Bang ay nakatingin sa kanya. Napansin din ni Bang na mayroon talagang evil entity na presensya sa loob ni Garou. Kaya naman kahit mistulang parang hindi kinakaya ng katawan ni Bang, ang presensya ni Garou ay pinipilit pa rin niyang mag-stand in the way habang hinakausap ang entity na ito na ibalik na si Garou sa kanyang normal state. Sumagot naman si Garou at sinabing siya ay nasa katinuan at ginagawa niya ang mga ito dahil sa kanyang personal na kagustuhan. Sa gitna ng pag-uusap nilang ito ay biglang may pumasok na isang karakter na hindi kilala ni Garou. Subalit kilala siya ni Bang dahil siya pala ay si Blast, ang number 1 hero na S-Class. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Blast at sinabi niya na agad kay Garou na siya ay nakokontrol ni God. Na ikinagulat naman ni Bang dahil nakikita naman nating wala silang kaalam-alam sa mga higher entities na ito sa kanilang universe. Hindi din ito alam ni Garou dahil makita nating maging siya ay nagtataka kung sino ang God na ito na binabanggit ni Blast. Sinabi ni Blast na hindi daw ba niya napapansin ang kanyang divine power na maaaring nanggaling nga kay God. At sinabi din niya ang mga atake na inire-release nitong awakened Garou na ito ay unti-unting sumisira ng environment ng Earth dahil nga naman sa kanyang nuclear explosions at gamma ray burst na nag-e-endanger ng all existence ng lahat ng living organisms sa Earth at kasama na doon ang mga tao. Matapos makilala ni Garou si Blast ay hindi man lamang siya nagulat sa presensya ng rank 1 S-Class hero na ito at sinabing napakadami niyang satsat. Sinabi naman sa kanya ni Blast na kung nakukuha niya ang sitwasyon na ito ay maaaring lumipat sila sa ibang dimensyon na kung saan ay pwede nilang isettle ang mga bagay-bagay na kung saan ay pwede silang maglaban nang walang ibang nadadamay na nilalang. Ipinaliwanag din ni Blast kay Garou kung gaano kalitan lang kanyang existence sa mga taong nasa paligid niya dahil nga siya ay constantly nag-e-emit ng cosmic radiation na hindi kayang itolerate ng katawan ng mga taong ito. Maliban sa kanya dahil siya ay mayroong resistance dito considering na ang abilities niya ay related sa ability ni Garou na ito. Napansin din niya na si Garou ay hindi pa completely nasasakop ni God at siya ay nasa kanyang consciousness pa. Subalit, ang kanyang mutation ay napakalakas na kung mas nakuha pa ni God ang full control kay Garou ay maaring mas malakas pang nilalang ang mabubuo nito.
deep down ay gusto din niyang maresolba ang gusot na ito. Subalit kung hindi ito mangyayari, ay handa siyang labanan si Garu upang malaman kung sino ang magka-come out on top. Ang response naman ni Awakened Garu ay ang pagtawa ng napakalakas, habang sinasabi na hindi naman daw masama ang kanyang divine power at nagugustuhan niya pa nga ito dahil dito ay naakamit niya ang kanyang hiling na maging absolute evil, na sa kanyang simpleng presensya ay nakakapagbigay na siya ng kamatayan, na kung papansinin natin ay makikita natin at some point ay kontrolado na nga siya ng God, bagamat hindi directly, na ay impluwensyahan pa rin ang kanyang pag-iisip. Dahil kung maaalala natin, ang normal na Garu ay hindi pumapatay ng mga tao at binubugbog niya lamang ito to the extent na hindi na nila gugustuhin pang maging hirong muli. Sinabi din ni Garu na gusto niyang makita kung paano magbabago ang human race sa ilalim ng kanyang absolute evil, at siya ang kanilang miserable future, ang disaster level god. Hindi naman pumayag si Bang at sinabing pipigilan niya si Garu, subalit sinabi ni Blast na hindi niya pwedeng lapitan si Garu dahil nga sa sobrang lakas ng iniimit nito na cosmic radiation na mapapatay nito si Bang kapag lumapit pa siya. Ipinakita dito kung gaano kalakas ang will ni Garu upang i-execute ang kanyang absolute evil, na handa siyang patayin si Bang para dito at handa din siyang kalimutan na si Tario upang madiretso lamang ang kanyang kahilingan at para na rin sa kapakanan ng batang ito. Sumunod na panel ay makikita natin si Manako, ang monster na kasama ni Saitama at Flashy Flash sa previous chapters, na tumatakas gamit ang sitwasyon na nangyayari ngayon. Subalit sa kanyang pagtakbo ay inaabutan pa rin siya ng ine-emit ni Awakened Garu na cosmic radiation. At nakita din niya si Tario na nakalugmok na habang nagkakalat ang dugo sa kanyang muka. Sa puntong ito, dito na magsisimula ang napakalaking turn of events. Biglang lumabas si Genos at inatake si Garu kahit na wala na siyang limbs, at gamit lamang ang kanyang ulo at katawan, habang sinasabing hindi lamang si Blast ang natitirang hero na may resistance sa radiation, dahil nga siya ay isang robot at hindi siya tinatabla ng radiation na ito. Subalit alam naman natin na hindi tatablan ang Awakened Garu ng gantong napakasimpleng atake lamang, lalo pat wala na siyang kamay at paa. Kinausap naman siya ni Garu at sinabing si Saitama pala ay mayroon pang estudyante na S-class, at hindi naman nakakapagtaka considering nga na napakalakas din ito. Kaya plausible lamang ng isang S-class ranking hero ay maging kanyang isang disciple. Dahil napansin ni Blast na nasa isang delikadong sitwasyon na si Genos, ay agad siyang nag-launch ng attack gamit ang kanyang dimension cannon, na napakadali namang naiwasan ni Garu habang minomok pa nga niya ang ataking ito ni Blast, dahil daw napaka-lame nito at wala man lang ka-style. Subalit hindi niya alam na may nag-open na portal sa kanyang taas, na sa kanyang pagtalon ay hindi inaasahang accidentally napasok niya ito, na kung saan ay nagli-lead ng isa pang portal na lumalabas naman sa harapan ni Blast. Sa kanyang paglabas sa portal na ito ay agad siyang inatake ni Blast ng kanyang gravity knuckle. Sa lugar na kanyang tinalsikan ay may panibagong portal na naman na nag-open, na naglilid na naman ng kanyang katawan pabalik kay Blast, na nag-launch na naman ng panibagong atake na nag-hit na naman sa kanya directly. Dito ay nahuli na si Garu ng isang chain of portals kung saan ay paikot-ikot na lamang siya sa harapan ni Blast, habang si Blast naman ay naglo-launch ng napakadaming atake sa kanya gamit ang kanyang gravity knuckles. Subalit nga, nang isasarado na ni Blast ang portal upang mapalayo na si Garu mula dito sa Earth, nang malapit na niyang ma-close ang dimension portals na ito, ay nagulat na lamang siya dahil nakalabas si Garu, at unexpectedly, maging ang dimensional powers ni Blast ay nakopya na ni Awakened Garu. Sa puntong ito ay gumamit na si Garu ng kanyang nuclear fission sa kanyang kaliwang kamay, at sa kanan naman ay ang gravity knuckle na ginamit sa kanya ni Blast.
Sa konting paggamit ng panahon pa lamang na ito ni Blast ng kanyang Gravity Knuckles at Dimensional Portals ay agad na itong nakopya ni Garu. Gamit ang Nuclear Fission at Gravity Knuckles na ito ay agad siyang nag-launch ng consecutive attacks kay Blast na kinounter naman ni Blast gamit ang kanyang Dimension Portals. Kaya na-transfer niya ang mga nuclear explosion na ito sa taas ng langit. Nagdulot ito ng napakadaming pagsabog na napakalakas na kung hindi niya ito nagamitan ng Dimension Portals ay maaring siya ang tinamaan ng mga atake nito. Dahil nga sa patuloy na pag-ataking ito ni Garu ay hindi na kinaya ng mga Dimension Portals ang ini-emit nitong energy at ito ay nag-collapse na. Sa gitna ng kanilang paglalaban ay napansin ni Blast na unti-unti nang nasisira ang environment ng Earth. At kung magpapatuloy pa ang kanilang paglalaban, ay magiging ng wasteland planet ang planetang ito. Subalit dahil nga sa napakaraming injured na heroes, ay mas pinapriority pa rin niya ang kanilang kaligtasan. Dito ay sinabi ni Garu na ganito pala ang kakayahan ng isang S-Class rank 1 hero. Subalit, sa kanyang lakas ngayon ay hindi na siya worth ng kanyang atensyon. At maging ngayon, ang hinahanap-hanap pa rin niyang kalaban ay si Saitama dahil nga alam niya na hindi siya basta-basta mapapatay ng kanyang Gamma Ray Burst at alam din niyang hindi pa binibigay ni Saitama ang kanyang full strength sa kanilang paglalaban. Kaya naman, upang ilabas ni Saitama ang kanyang tunay na lakas, ay naisip niyang patayin si Genos upang magalit si Saitama at para ilabas niya na ang kanyang tunay na kakayahan. Sa panel na ito ay makikita nating tumagos ang kamay na ito ni Garu sa gitna ng katawan ni Genos, habang nagsascatter pa nga ang kanyang mga body parts sa kanyang likuran. Nagsimulang pumatak ang mga ulan kasunod ng pag-arrive ni Saitama sa scene na ito. Sa panel na ito ay makikita natin ang napakaangas na sitwasyon kung saan ay nasa gitna si Garu ng dalawang napakalakas na hero na ito, si Blast at si Saitama. Ang isa lamang sa hindi ko din maintindihan sa panel na ito at sa maging buong chapter ay kung bakit ang kulay ng ulan ay itim o maaaring kulay dugo, na maaaring isang desisyon lamang ng ating author upang mas mapaganda pa ang team at mas mapakondisyon pa ang kanilang napakaganda at napakainit na paglalaban. Ipinakita na dito ang isang seryoso at napakawalang emosyon na mukha ni Saitama na hindi katulad ng kanyang komedyanteng pagmumuka. Dito ay makikita natin ang kanyang expressionless face, subalit nakakatakot at naglalabas ng ibang aura kumpara sa kanyang poker face na palaging ipinapakita. Dito ay makikita nating mukhang nagkamali ng desisyon itong si Garu sa pagpatay kay Genos. Subalit hindi pa rin natinag itong si Awakened Garu at sinabihan pa nga niya si Saitama na mukhang late na ang kanyang pagdating. Samantalang si Blast naman ay sinasabihan si Saitama na kailangan niyang dumayo dahil nga si Garu ay nag-e-emit ng napakalakas na cosmic radiation. Makikita din natin sa panels na hindi na kinaya ni Silver Fang ang radiation na ito, kaya naman siya ay nakahantusay na sa battlefield. Matapos ito ay itinapon ni Garu ang core na dinukot niya sa gitna ng katawan ni Genos papunta kay Saitama, na kinuha naman ni Saitama calmly. Habang siya ay nakatingin sa core na ito ni Genos at sa katawan ni Genos na nakahandusay at wasak-wasak na, ay nagkaroon siya ng konting flashback sa kanilang pinagsamahan ni Genos, na kung saan ay sinasabi sa kanya ni Genos na palagi siyang uma-arrive at a perfect time, na siya ay isang tunay na hero. Dito ay nagsimula ng i-doubt ni Saitama ang kanyang sarili at sinabing ang katotohanan ay palagi siyang dumadating ng late. At dito ay dinadoubt na din niya kung totoo bang meron siyang hero's intuition, habang tumitingin sa napakaraming nakahandusay na katawan ng mga heroes na naidulot ng cosmic radiation na ine-emit ni Awakened Garu. Sumunod na panels ay makikita nating umuusok na ang kamao nitong si Saitama at ang kanyang napakaseryosong look, na masasabi nating ito talaga ang seryosong itsura ni Saitama, na nadagdagan pa nga ng angas dahil sa mistulang dugong ulan na ito.
Sa puntong ito ay maaaring pinagsisisihan ni Saitama na pinaglaruan niya pa si Garu at hindi niya ito tinapos na agad. Tulad nga ng mga prediksyon natin, sa nakaraang chapter ay magseseryoso na nga itong si Saitama at hindi na siya mag-hold back pa dahil nga lumampas na ng kanyang pasensya ang mga ginagawa ng Awakened Garu na ito. Sumunod na panel ay makikita natin ang killer move Serious Series at ang kanyang kinatatakutang Serious Punch. Makikita din natin sa mukhang ito ni Saitama na hindi lamang itong normal na Serious Punch na katulad ng Serious Punch na ginamit niya kay Boros dahil ang ataking ito ay mayroon ng kasamang Bloodlust at handa na siyang patayin si Garu sa kanyang mga susunod na galaw. Makikita din natin na si Saitama ay nag-e-emit na ng isang parang demonic aura na wala na siyang ibang hiling kundi ang maipaghiganti si Genos at ang tapusin na ang kasamaang pinaggagawa nitong si Awakened Garu. Subalit in response nga ay pumasok pa si Awakened Garu ng kanyang mode Saitama at agad niyang kinopya ang ataking ito ni Saitama na Serious Punch na magre-resulta sa clash ng dalawang taong gumagamit ng Serious Punch na paniguradong magdudulot ng napakalakas na epekto sa kanilang battlefield. Agad naman itong naramdaman ni Blast at nasabi niya ang napakalakas na energy na ito ay magkukos ng pagkasira ng Earth. Napakaganda ng chapter na ito na alam kong maging kayo ay hindi handa sa mga pangyayaring ito. Lalo pat sa susunod na chapter ay makikita na natin kung gaano nga ba kalakas ang dalawang sagupaan ng parehong Serious Punch at kung paano gagalaw ang bloodlusted na Saitama na ito at kung paano naman gagamitin ng Awakened Garu ang Serious Punch na kinopya niya kay Saitama. Alam kong hindi na rin kayo makakapaghintay sa susunod na release ng Chapter 167 ng One Punch Man. Subalit wala tayong magagawa, kundi ang mag-wait patiently at i-express ang ating pagsuporta para sa series na ito. Ngayon, kung nagustuhan mo ang review natin na ito, ay siguraduhin mo nang nakasubscribe, nakalike at na-ring mo na rin ang bell button para palagi kang updated sa ating latest chapter reviews ng One Punch Man at Jujutsu Kaisen manga. Bago ang lahat, ay magsha-shoutouts. Muli, ito si Updated Weeb. I'll see you on the next one.